Ano kaya panonoorin ko ngayon? Teka, panoorin ko nga si VP Sara Duterte. Kasi magulo raw yung drawer niya eh. Tunghayan natin. Magandang araw aking mga kaibigan. Lagi po natin nakikita sa internet ang unboxing at what's in the bag. Ang gagawin po natin ngayong araw ay what's in the office drawer. Ito po ay opisina ko. And dito po nakikita nyo, merong maliit na drawer cabinet sa tabi ng aking table. Ito pong flower decoration ay regalo ng isang kaibigan ko sa akin. At let's see. Open natin. Nakita nyo? Hindi maayos yung aking drawer. Nakita natin ang gulo-gulo ng drawer niya. So, gawa nga natin ng vlog yan. Yung maruming drawer na yan, o magulong drawer na yan. Baka may connection to sa politika. Ng aking buhok dahil laging ito basura. May basura pa dito. Basura. Yun, nakita nyo guys. Ang daming basura. May kinalaman kaya ito sa politika. Basura. May basura pa dito. And meron din tayong charger na nawawala ang power bank. Bluetooth speaker. Ito, important ito. Bigay sa akin ng kaibigan ko. Si Lady Balm. Lady Balm. Soothing rub. So, kapag masakit ang ulo, yan, bango, mentol. Nilalagay yan dito. Laging masakit ang ulo natin dahil sa trabaho. Kailangan natin ng soothing rub. Yun. Diba? Masakit ang ulo. Masakit po talaga ang ulo ng pag-handle ng isang pagiging vice president. Lalo't maraming pasaway. Maraming pasaway. So, kailangan nyo po yan. Pero, tanong ko lang, meron po bang, lady balm kasi yan eh. Wala bang men's balm? And meron tayong ball pen. At of course, meron tayong earphones para sa mga conversations na ayaw natin marinig ng ibang tao dito sa office. Ay, nako, totoo ka dyan, VP Sara. Talagang kailangan natin ng earphone kasi maraming chismosa dyan. Marami na rin chismoso ngayon. Yan po ang aking drawer dito sa aking office. What's in the drawer? Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin na ayusin yung drawer ko today. So, pakinggan naman natin si DIY KKB Informative kung anong masasabi niya doon sa drawer na yan. Ito po. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At gusto ko po sanang i-topic ngayon o gusto ko pong i-analisa yung lumalabas na balita na si VP Sara Duterte ay tatakbo sa eleksyon, sa midterm election. Next year na, 2025. So, iniisip ko, i-analyze ko kaya ito. Bakit siya tatakbo ng sa 2025 sa midterm election? Vice Presidente na siya. Siya yung second to the highest na nanunungkulan sa ating gobyerno, sa ating inang bansang Pilipinas. So, medyo, kumbaga, isipin natin guys na parang may mali. Ganon, may mali. Parang, kumbaga, bakit bababa ka pa? Nariyan ka na sa posisyon na imbis na pumunta ka na sa pagiging presidente sa 2018, sa 2028, ay bababa ka pa. Bababa ka pa bilang sabihin na natin pwede siyang pumunta sa Senado. Pwede siyang pumunta sa pagiging mayor. Pwede siyang pumunta sa pagiging kongresista. Di po ba?
So, parang may mali. Pero, naisip ko, sabi ko, saan ba nanggagaling yung gulo ng ating mga opisyalis dito sa ating gobyerno? Siyempre, dito sa Kongreso. So, maaaring yun ang naisip niya. Pero talagang unpredictable po itong si ating Duterte. Mga Duterte. Simulan natin kay dating Pangulong Digong, si Tatay Diggs. So, noon, umaalala nyo, noong 2015, nagparamdam siya. Ang ingay ng aso Parang may kinakahulan na So, huwag na natin intindihan. So, 2015, nagparamdam ating Tatay Digong na tatakbo siya bilang isang presidente. Pero mayor na siya noon sa Davao City. So, siya na rin nagsabi na gusto kasi ng taong bayan sa Davao City na tumakbo siya bilang isang presidente. So, nag-iisip siya. Unpredictable ang ating mga Duterte families. Unpredictable talaga. Hindi kagaya ng West Philippine Sea. Predictable tayo. Harangin tayo ng mga Chinese vessel. Ang mga mangisda natin, babalik tayo. Tapos, uurong tayo. Tapos, siyempre, alam ng Chinese na ang kahantungan lang nun ay diplomatic protest. Diba? Hindi naman natin kayang kalabanin ng military to military ang China kasi hindi pa po tayo handa. Kailangan maghanda tayo kung gusto niyo ng talagang ipaglaban natin yung West Philippine Sea. Alam ng mga Chinese na harangin natin yan. Didiretso rin naman yan sa diplomatic protest, nakita nyo, di ba? 200 plus na ang ating diplomatic protest sa China, pero wala pa rin nangyayari. So anyway, balik tayo dun sa, predictable yun ng mga Chinese. Itong ating mga Duterte family ay unpredictable. Hindi natin alam kung ano talaga yung kanilang nasa sa isip, di ba? So, very unpredictable po yung mga iniisip nitong ating mga Duterte. So, balikan natin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, 2015, urong-sulong siya. Nakikita naman natin yun that time. Urong-sulong talaga yung pagiging presidente niya. Bakit? Kasi, dinadaman niya ang taong bayan na kung talagang po pwede ba siyang magpresidente, gusto ba ng mga taong bayan na maging presidente siya. So, hindi naman kasi siya kilala nung that time. Alam niyo yun. Alam natin yun. Pero kung nakikilala ko na siya, dahil sa mga news, na marami siya nagagawa sa Davao City. Nalinis niya yung Davao City, di ba? So, unpredictable. Urong-sulong. Hanggang sa nag-decide siya na tatakbo na ako. Tapos, biglang hindi tatakbo. Ganon. So, nagkaroon kasi ng survey nun, guys. I think ang nangunguna nun yung mayor ng Makati. Tapos pumapangalawa dun yung ating senador na si Grace po. Tapos siya, hindi man lang yata pumangatlo pang-apat sa survey nun that time. So, urong-sulong siya, dinadaman niya yung tao So, tatakbo siya, hindi siya tatakbo, tatakbo siya, hindi tatakbo. So, one time nga, pumasyal pa siya sa iba't ibang lugar ng bayan dito sa Manila, Metro Manila. At nakarating din siya dito sa aming lalawigan. So, dito sa aming bayan, nagpunta rin siya at nabalita ko nga wala talagang sumusuporta sa kanya na mga mayors, even governors or congressman. Wala. Kasi hindi nga siya kilala Hindi alam yung kanyang totoong pagkatao noon that time, noong 2015. So, suddenly, nagkaroon siyempre, mga may kakampi rin yan na nasa grassroots. So, hindi lang iisa yung kanyang mga kakampi. So, sabihin na nating deep penetration agent or sabihin na nating mga espiya niya para patungkol dun sa pagtakbo niya, pagiging presidente noong 2015. So, meron yan. Meron siya mga kakampi dyan. So, nagre-report sa kanya. So, Tatay Diggs, malakas ka dito sa bayan na to. O sa ibang bayan, Tatay Diggs, malakas ka dito sa bayan na to. Pwede kang tumakbo.
So, hanggang sa dumami na dumami yung mga deep penetration agent na yan, yung mga sumusuporta sa ating Tatay Digong that time, so nire-report sa kanya, meron na pala akong tsansa. So, kahit wala akong mga mayors, governor, or congressman na sumusuporta sa kanya, yung grassroots naman, nakikita niya yung sitwasyon doon sa baba, sa laylayan ng lipunan na matatawag. Sa grassroots, tayo mga maliit na mamamayang Pilipino. So nakita niya, ayon doon sa mga kanyang mga sources, may laban. May laban siya na maging presidente nung that time, nung eleksyon ng 2016. So, nag-file ngayon siya ng candidacy for president. Doon na nagsimula na umugong-ugong bali-balita. Sino ba to si Rodrigo Roa Duterte? Siyempre, walang nakakilala sa kanya hanggang sa puntong nasa survey, nasa baba talaga siya. Top 4, top 5, ganon. Naglalaro doon. Hindi nga siya mag-top 3. Kasi may mga slot doon na nakaposisyon. At eto na. So, mahina pa yung kanyang mga boboto sa kanya o maliit na porsyento pa yung boboto sa kanya. Biglang nagkaroon ng presidential debate para pagkapangulo ng 2016. Doon biglang kumbaga sa kabayo rumimati siya. Naging top 1 siya. Eto na. Malapit ang eleksyon. I think mga 2 months before the election, nasa top 1 na siya. Ugong-ugong na talaga siya yung susunod na magiging presidente ng Pilipinas. So, that starts our history. Naging presidente siya. So, unpredictable po ang ating Tatay Digong that time. Urong sulong. Kasi dinadama niya ang damdamin ng bawat isang mamamayang Pilipino. Hindi lang dun sa, aasa siya dun sa mga mayor, congressman, kung malakas siya dun sa distrito na yon. Hindi siya dun umasa. Umasa siya dun sa grassroots. At yun nga, gaya nga ng sabi ko, nung magkaroon ng presidential debate, doon na rumimati siya, di ba? Doon na talaga nalaman ng taong bayan, pwede maging presidente ito. At napatunayan natin nung maging presidente siya, hanggang sa bumaba siya, marami siyang nagawang kabutihan sa isang bawat mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Napakarami. Aminin natin at hindi yan. Naging maganda ang takbo ng ating inang bansang Pilipinas. So yun, unpredictable po ang mga Duterte. Dumako naman tayo dito sa kanyang anak na si VP Sara Duterte. Imagine, di ba? Nag-announce siya na kakandidato siya bilang isang hindi natin alam. Basta tatakbo siya sa 2025, next year na yon. It's either mayor, sa aking sariling analysis, hindi siya tatakbong bilang isang mayor. Kasi, ang root cause ng nagiging problema, yun po, kasi makabayan to. Ating mga Duterte families. Makabayan siya. Tatay Digong, makabayan yan. Talaga pinagtatanggol ang mga naapi dito sa ating bansang Pilipinas. Diba? So, tatakbo siya. Mayor? I don't think so. Mayor? Senador? Hindi rin pwede. Sa aking analysis po, hindi pwede. Kasi, pwede siya maging senador. Pero hindi yun, parang hindi yun ang naisip kong tatakbo niya, senador. Kasi, gugurgurin lang siya doon. Yung ang president ngayon mga senador, ginugurgur nga ng mga na-senado. Balak pa ngang di man tanggalin ang Senado dahil nga magko-constitutional change nga, di ba? So, pag nagkaroon ng constitutional change, sino manunungkulan dyan? Yung mga nakaupong present ngayon. Kagaya nung nasa Kongreso, dito sa ating House of Representatives. So, doon po pwede. Sa naiisip ko lang, analisa ko lang, doon kasi nagkaroon ng root cause. Doon sa Kongreso, ang problema, nagsimula yan, yung problemang yan sa Kongreso. Kung maaalala nyo guys, ito una na lang, kung maaalala nyo, sumama ang loob ng ating Vice President na siya doon. Sumama ang loob niya, kasi may unity team
kasama nga yan itong Speaker of the House, ang ating presidente, unity team sila. So, nagsimula yan nung, kung maalala nyo, yung ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tinanggal yan. Tinanggal yan as Deputy Speaker of the House. Kasi nabalitaan nga, di umano, ay magkakaroon ng parang, sabihin na nating pag-aaklas na tatanggalin yung Speaker of the House at ipapalit tong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So ano ginawa ng Speaker of the House? Tinanggal siya bilang Deputy Speaker. So, kung magkakapartido sila dun sa partido ni Gloria, sumama loob ni BP Sara. Ano ginawa ni BP Sara? Umalis siya. Umalis siya dun sa partido ng I think sa Unity Team. Umalis siya kasi opisyalis siya dun eh. Parang bakit naman ganun? Hindi ko sure guys kung sa Unity Team nga siya umalis. Basta umalis siya sa partido. At siya ay nag-resign bilang opisyalis doon. So, yun nga. Yun ang nangyari doon guys. Yun ang unang naalala kong sumama ang loob ng ating Vice Presidente. Hindi pa doon nagtapos yun guys. Saan ang galing yan? Sa Congress, di ba? Sa Speaker of the House. Tinanggal yung Deputy Speaker. Tapos, hindi pa doon nagtapos yun. Sinundan pa nung paghadlang nila sa confidential fund ng ating Vice Presidente. Hindi, sinasabi ako, baka kurakotin lang yan. Yung pa namang 125 million na yon, hindi nang galing sa pag-aproba ng Kongreso. Yun yung nanggaling sa ating Presidente. Papunta sa opisina ng Vice President, yung confidential fund na 125 million na pilit na talagang nagdiskusyon pa sa Kongreso, talagang kumbaga, ginurgur nila. Yung 125 million, saan mo ginastos to? Bakit 11 days lang ang nagastos mo to? Paano mo nagastos to? Ganon. Samantalang hindi naman sa kanya nanggaling yung doon sa Vice Presidente 125 million. Hindi nanggaling sa Presidente. Tinransfer lang sa Vice Presidente. So, saan nanggaling yung sigalot na yun? Doon pa rin sa lower house, sa Kongreso. So, talagang ginugurgur talaga. Ginugurgur ang ating Vice Presidente patungkol sa mga bagay na yun. At yun nga, sa confidential fund yun. Tapos, hindi pa natapos yun. Nung siya ay mag-request ng confidential fund, maalala nyo, sa Kongreso, bigla nga sinabi ng congressman na anak ni Presidente. Sabi niya, aprobado na yan. Kasi sa mga nangyayari nung panahon na yun, basta Vice Presidente ang nag-request ng mga ganong budget, approve agad. Di ba? Kaya lang, iba na nangyari ngayon. So, going back doon, guys, sa confidential fund, di ba? Ginurgur, talagang. So, ano ginawa ng ating Vice Presidente? Hayaan nyo na yan. Hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan yung confidential fund na yan. Kasi nagkakaroon ng division ang bawat isang mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So, ayaw niya nun. Magkakawatak-watak. Mayroong kanya-kanya sariling analisa at kanyang mga gustong mangyari. So, nagkakaroon ng division. Nagkakaroon division ng Pilipinas. Kaya sinabi niya, hayaan nyo na yan. Hindi ko na kailangan niyang confidential fund na yan. Sana, yung confidential fund na yun, gagamitin niya para buuin uli ang ROTC that time. Talagang gusto nila, siniwalat naman ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yun. Gagamitin niya sa ROTC para sa ganun, mahikayat uli ang ating mga kabataan para mag-ROTC kasi sino ang magtatanggol sa ating bansa kung sakali man, huwag namang mangyari, nagkaroon ng sigalot ang bawat isang bansa. Tayo, sino ihaharap natin? Wala. Mga military. Yun talaga, pangunahing talagang
magtatanggol sa atin, yung mga military at ang mga kapulisan. Diba? Pero hindi po sapat yun. Kailangan natin merong mga yung ROTC at yung mga CAT na kung sakasakali mang mangyari na ganon, merong huhugutin ang ating mga military and policeman para maging kakampi nila at madagdagan yung bilang. Yun po ang ROTC, Reserve Officer, na po pwedeng mahinga ng tulong ng ating mga military kung sila kokonti ang bilang, pampadami ng bilang. So, yun po ang ROTC. Kailangan din ng ating mga military men yun at ating mga kapulisan para magtanggol sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po yun. So, yun. Hindi natuloy, sabi nga ni VP Sara Duterte, kaya nyo na yan. Hindi ko na kailangan niyang confidential pa niyan. Pero deep inside, sa aking analisa, siyempre sumama rin ng loob ng ating VP. Bakit ginurgor yung kanyang magiging proyekto sana sa hinaharap para naman to sa ating inang bansang Pilipinas. Yun. Tapos kesyo, magiging corrupt lang yun. Baka maging corruption lang yun. Kasi confidential fund, wala yung resibo, yung mga ganon. Kasi confidential fund nga confidential Kaya nga, the word itself, confidential. So, yun nga. Kung tanungin naman siya, hindi nga lang ganito yung ating Vice Presidente. Kung tanungin sila, paano yung resolution number 10 na yan na liquidation by certification? Wala rin naman resibo yan, di ba? Yun nga yung mga lumalabas Hindi lang ganun yung ating Vice Presidente na maninisi pa, ganito. Aking confidential fund. Sa inyo naman, resolution number 10. Certification, resolution, liquidation by certification. Yon. So, unpredictable po yung mag-ama. Talagang hindi mo maiisip, mababasa yung kanilang iniisip na bakit pa siya kakandidato sa 2025. Pero kung sa ganang akin, kumandidato siyang kongresista at sigurado naman tayo na walang lalaban doon. Let's say for example sa Davao, kakandidato siyang kongresista doon. Malamang yun, walang lalaban doon. Baka sure win na talaga yun. Kahit na sino itapat mo doon, sure win na yun. At ayon naman yun sa mga taga Davao City. Talagang sure winner na yun. Wala silang magagawa doon. So, mananalong kongresista yun. Kaya lang, ito ang kanyang, kaya nga unpredictable, di ba? So, ito lang yung kanyang medyo problema dito. Paano kung yung mga nasa Congress hindi siya kakampi? Posibleng hindi siya maging Speaker of the House. Di ba? So, yun pa yung isang number 1 na medyo kinakapapa niya ngayon. So, ako, tingin ko dyan guys, sariling analisa ko lang. Tingin ko dyan, meron siyang DPA din dyan, yung mga Deep Penetrating Agent. Sabihin na, kasi pangit pakinggan kung spy. So, spy, sabihin na natin spy. May mga espiya siya dyan sa loob ng Congress na maaaring pinalakad na niya. Halimbawa, meron siyang DPA na number 1, may DPA number 2 siya, number 3, na hanggang sa marami siyang DPA. So, doon sa DPA na yun, pwedeng mag-report sa kanya kung siya pwedeng maging Speaker of the House. Halimbawa, yung DPA number 1, sinabi, Ma'am, malakas tayo dito. Meron na akong nakausap na 100 kongresista na, kumbaga, panig sa'yo. Hindi lang sila makakilos dahil nga, syempre, gugurgurin kami dito. Di ba? Meron na silang parang House Bill 1414 na nagkakaisa ang Kongreso. Meron ganun naipasa sa Kongreso. Meron nga mga umalis sa partido ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mangilan-ngilan na lang sila. Di ba? So yun, hindi siya po pwedeng pumasok
sa isang bagay na hindi siya sigurado. Parang si ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte din. Hindi siya papasok kung hindi siya sigurado. O hindi siya papasok kung wala siyang magiging laban sa isang eleksyon. Kagaya nun. So, nagsalita siya na gusto kong kumandidato sa midterm election. So, ang hanging questions lang doon, hanging questions lang doon. Saan? Hindi niya kasi sinabi kung saan eh. So, mayor ba? Hindi. I don't think so. Mayor? Hindi. Senador? Hindi rin siguro. Hindi rin. Malabang mangyari yan. Kasi yun nga, sabi nga sa inyo, ngayon nga lang ginugurgur ang Senado eh. Gustong mawala sa listahan yun sa mga senador eh. Sabihin na natin susunod doon ni Kongreso. Yun. Doon nga ako tumitingin. Pwede siya sa Kongreso kasi ito yung pinagmumulan ng sigalot dito sa ating bansang Pilipinas. Na babalitaan naman natin yan eh. Kinakaulan na ako ng aso. Kidding aside guys. So sa Kongreso nga, pwede kasi yun ang pinagmulan. Yun ang pinagmulan ng mga sigalot ngayon. Di ba? Nakikita naman natin yan eh. Ay dumagdag pa yung ICC na yan meron naman tayong sariling husgado na gumugulong dito sa ating bansa. Meron tayong Supreme Court, Court of Appeals. Ano ba naman yan? Bakit kailangan pa natin ng ICC? So yun ang mga pangunahing nagiging problema natin dito sa ating inang bansang Pilipinas. Parang sinisikil na yung ating mga karapatan. Yun, doon ko nakikita na ang puso at damdamin ng ating Vice Presidente kung bakit siya bababa. Analisa ko lang to guys, bababa siya para sa ating mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Bababa siya from Vice President. Kasi Vice President parang wala parang lang siya wala siyang magawa. Kasi ginugurgur nga siya ng ating mga kongresista dito sa ating lower house. Di ba? Talagang kitang-kita naman eh. Aminin natin hindi. Ganun na nangyayari po at babalitaan natin. So, hindi natin po pwedeng sabihin di umano kasi nangyayari na babalitaan na naman natin sa mga news, sa mga vlogs. Yun. Ay, nakakalungkot po. Kaya naisip ko, yun, maaaring yun ang kanyang takbuhan sa midterm election. So, sabihin na natin naroon na siya. Naging kongresista na siya. Ang susunod na tanong doon, paano yun? Paano yung magiging Speaker of the House ba siya? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Meron siyang DPA 1, DPA 2, DPA 3, and so on and so forth. So, yung mga DPA na yun, sa sarili ko lang mind thinking, yung mga strategy niya. Hindi nila alam na sila i-DPA ng ating VP President. Yun lang ina-analyze ako. Strategic. DPA 1. Hindi kilalang na DPA 2 na yung DPA 1 ay nagdi-DPA doon sa ating Vice Presidente. DPA 3, hindi rin alam kung sino tong DPA 1 to niya. DPA 4, 5, and so on and so forth. So, kakausapin ngayon yung DPA 1, magre-report. Yun nga, gaya sabi ko, malakas tayo dito. May nakausap na akong 100 kongresista na pwede kang maging Speaker of the House. Ba't boboto sila? DPA 2, sinabi naman, Madam, mahina tayo Parang tatatlo lang o wala pang 100 yung pwedeng sumuporta sa'yo pagiging Speaker of the House. DPA 3. Sabi niya, overwhelming ma'am ang suporta nila sa iyo para maging Speaker of the House kasi nga hindi kami makakilos dito kasi kumbaga pagka kami nagngangawa dito kagaya ng ating si Congressman let's say for example si Congressman Pulong
nangyari naman sa kanya, ginorgor din yung budget niya, di ba? Parang talagang pinakialaman yung budget niya, talagang halos parang ang sinabi niya dun, imbis na 1.5 billion yung kanyang budget, di umano, na hinihiling, naging 500 million. Ano magyayari doon? So, ginorgor nga, di ba? Talagang walang nangyayari. Di ba? So, doon pa lang, may problema. May problema talaga na parang basa natin dito, pinipersonal ng mga Duterte. So, sasabihin naman ang susunod na, yun nga, sinabi ni DPA3 na wala kami magawa. Kung si Pulong Duterte nga, walang magawa dito. Tapos DPA4, ganun din sasabihin. Overwhelming ang suporta sa iyo. So, yung bawat DPA na yon na makakarating sa kanya na nag-report na ngayon, doon siya magkakaroon ngayon ng idea kung doon nga siya tatakbo sa Kongreso o hindi siya tatakbo. Di ba? Doon, yun yung alanlis ako doon, guys. Na unpredictable talaga ang ating mga Duterte. Tatakbo, hindi tatakbo. Might be, pagdating halimbawa ng ano ba ngayon, January, pagdating ng June, sasabihin niya, ay, hindi na ako tatakbo. Yun joke-joke lang. Mga ganon. Pwedeng mangyari yun Ako'y nag-a-analisa lang po dito, guys. So, pwede namang pagdating ng October, tatakbo uli siya. Tapos, pagdating ng December, tatakbo uli siya. Mga ganon ba? Yan ang mga unpredictable kasi dinadama ng Duterte kung ano yung pulso ng bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. So, hindi po pwedeng magdirekta. Iyon ang strategy nila, yung mga strategy nila na dadamayin mo, tatanong mo na sa taong bayan. Ako ba gusto nyong maging presidente? Ako ba gusto nyong maging kongresista? Ako ba gusto nyong maging senador? So, pinupulsohan niya yung taong bayan. Hindi naman basta sila, yun ang mga style ng mga Duterte. Hindi lang sila mananahan doon sa damdamin lang, gusto ko maging presidente, gusto ko maging vice president. Tinatanong muna niya sa taong bayan. Sa pamamagitan nga yung mga ganong statement nila sa mga news. So, doon sa pagkakataon na yun, magkakaroon ng usapan ngayon. Bakit siya tatakbo? Bakit nasa vice president? Kasi nga, guys, ang pulso ng ibang tao, ginugurgur na nga tayo ng Congress. Ang daming tanong, walang sagot. Di ba? So, paano magkakaroon ng sagot? Di ba? Tapos ito namang sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tatakbong araw siyang senador. Sa akin po, sa aking sariling pananaw, medyo matanda na po yung ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, sa akin lang, parang hindi na nararapat yun. Meron namang ibang paraan Merong ibang paraan. Pwede naman. Ewan ko. Kasi pag nakita niya talagang gumigewang na yung barko ng Pilipinas, aaksyon na siya, siyempre. Papatsyan na niya yung sabihin na nating lumulubog. Papatsyan na niya yung butas na yun kahit na siya matanda na. Kasi, yun nga makabayan ng ating mga Duterte Maaari, kung makita niyang talagang wala na talagang solusyon at palubog ng palubog yung barko, di gagawin niya, papatsyan niya yun. So, pwede siyang pumasok pagiging senador. At may nababalitaan nga tayong ugong-ugong na pag yan ay nasa Senado na, ang dami na niyang pwedeng isiwalat. At yun ang abangan natin, kung ano yung mga sisiwalat niyang yun. At naging presidente siya meaning to say, marami siyang alam. Simula doon sa baba hanggang sa taas. Di ba? So, yun ang medyo nakikita natin dito sa
statement ng ating Vice Presidente para tumakbo siya sa midterm election next year, 2025. So, yan, malapit-lapit na yun. Halos, na lang halos 1 taon at 2 buwan na lang, if I'm not mistaken. Kasi election natin, Mayo, di ba? So, tingnan natin kung ano yung mangyayari at susunod na kabanata kung siya ay magpapile ng candidacy at saan. O pwedeng gawin nga niya, magpapile siya ng candidacy. Di ba noon? Nagpile siya ng candidacy pagka mayor. Tapos biglang ayaw ng taong bayan, pulso ng taong bayan, gusto nila maging vice president. Anong tinakbuhan niya? Vice president. Pero talagang originally, ang gusto ng taong bayan ay president talaga. Pero nakita niya na sabihin na natin gusto pa niyang magkaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa gobyerno. Ay ngayon, nakita na niya ang sakit ng lipunan. Di ba? Sa pagiging vice president pa lang niya, nakita niya yung cancer ng lipunan. So, yun nga, pilit niya sinusolusyonan ito. Bata pa naman ang ating vice presidente. So, kahit ilang posisyon pa ang kanyang takbuhan, pwede. So, ito nga, naging vice president na siya. So, nakita niya yung cancer. Tinumbok niya kung ano yung cancer. Nasaan yung cancer? So, alam niya yun. Ang cancer nag-aanalisa po ako, ang cancer ay nasa lower house. So, doon siya ngayon tututok. Pwede, doon siya tumutok. Yung nga sinasabi sa inyo, ang problema, paano siya magiging Speaker of the House? Yun na nga yung mga DPA niya. Nakikilos yung mga DPA niya o yung mga espiya niya kung siya pwede na maging Speaker of the House. Pupulsohan niya talaga ang bawat isang mga nanunungkulan doon. Ayun, yun po ang aking sariling analisa doon at yung aking sariling kurot pananaw patungkol dun sa statement niya na tatakbo siya bilang isang questionable pa yun. So, kandidato siya sa midterm election. Bilang yun lang ang ating, pero sa akin, sa Congress siya tumakbo. Para nang sa ganun, maayos niya. Kung ano yun yung mga, doon lang naman kasi nagsimula guys yung mga sigalot na yun Hindi pa nga natin malalaman kung hindi nga blessing in disguise pa nga. Hindi pa natin malalaman na meron palang resolution number 10 na liquidation by certification. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot din ng Congress kung ano yung resolution number 10. Parang umid sila. At ako'y nalulungkot din po. Hindi ko alam kung bakit yung mga kaalyado ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mga tikom ang bibig. Like for example, yung mga inangat niya, ang mga kamay, bakit hindi sila umaaksyon? Kaya nga po ako ewan natin, hindi natin alam kung anong mga dahilan nila kung bakit hindi sila nagsasalita. Hindi natin alam kung bakit pilit tikom pa rin ang kanilang bibig hanggang ngayon sa kasalukuyan patungkol dyan sa nangyayaring yan. So, ayan. Hanggang dito na lamang po guys. Medyo mahaba na yung aking sinabi. Pero yun lang po ang aking sariling analisa, sariling kuro-kuro patungkol sa bagay na ito na pagtakbo sa midterm election ng ating butihing Vice President Sara. Pagtakbo niya sa midterm election, ito ng ating Vice President Sara Duterte. At ang pagtakbo bilang isang senador ng ating kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito nga si Pinoy Survivor Hindi ko malaman kung ayaw nga kasi niya maging politiko kasi ang daming araw problema ng gobyerno tapos patatakbohin niyo siya. Sabi, galit tayo sa kanya. Sabi nga niya, galit kayo sa akin pagka kayo patatakbohin yung sa isa sa posisyon sa ating gobyerno. Napakarami problema tapos patatakbohin niyo ako. Hindi na lang. Stay put na lang ako dito. At meron pang isang colonel na nagsabi nga, nagsasalita ka ng ganyan,
na baka mamaya makita-kita kita sa posisyon ng gobyerno babakbakan kita. Yung ganun. Yun nga, siyempre, mga military men talagang may unity yan pagkaya ni nagkaisa yan. Talagang nagkaisa yan. Nakakalungkot lang po yung ibang mga military men natin na pumwesto sa gobyerno, wala Wala naman tayo nakitang konkretong nagawa sa isang bawat mamamayang Pilipino. Nakakalungkot po. Kaya minsan, yun nga, nagkamali lang siguro tayo ng boto doon sa mga yun. Hindi natin nakita yung ibang military men na kumandidato kasi hindi naman sa kilala, kaya hindi nanalo. Pero may mga puso't damdamin panindigan yun. So, yun nga guys, maraming salamat po. Ganito na lamang po ang aking mumunting video dito sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. At nagsasabing, mayroong simula at may katapusan. Tayo po dadaan lamang. Minsan lang po tayong daraan sa mundong ibabaw at hindi na po tayo makakabalik dito sa ating daigdig na ginagalawan. Kaya po, magsimula na po tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil, yun nga po, hindi na po tayo makakabalik dito sa ibabaw ng mundo. Lilipas din po tayo dito. Kaya, anuman po ang ating mga posisyon, ang ating mga naipon na kayamanan dito sa ibabaw ng mundo, ay hindi na po natin yan madadala sa kabilang buhay. Wala po tayong madadala sa kabilang buhay. Tayo po ay isinilang ng hubad at lilipas din po tayo ng hubad dito sa ibabaw ng mundo. Kaya po, sinasabi ko, kung meron tayong magagawang kabutihan sa ating kapwa Pilipino, dito sa ating bansang Pilipinas, ay gawin na po natin. Lalo na yung mga corrupt na government official. Tigilan na po natin yan. Kasi makaipon man kayo ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, hindi po nyo madadala yan sa kabilang buhay. Hanggang dito na po. Maraming salamat po uli. See you on my next vlog, guys.